Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Hindi lamang po natin babanggitin ang lugar kung saan ito nangyari, sa kahilingan po ng nagpadala ng kwento. Ito po ang nangyari. Bilang isang bata noon at nasa elementarya pa, ay hindi ko maiwasan ang kapilyuhan at pagiging pasaway. Madalas ay puro laro ang nasa isipan ko. Nung nasa elementarya pa ako nun, ay doon ako nakatira sa bahay nila lolo sa probinsya. Doon muna ako pansamantalang iniwan ni mama sa kadahilan ng pumunta ito sa ibang bansa upang magtrabaho. Ayaw ko sanang umalis nun si mama, pero hindi siya nagpapigil. Kailangan daw niyang mangibang bansa upang maiahon ang pamilya namin mula sa kahirapan. Sa totoo lang, napakahirap talaga ng aming buhay. Kami na lang kasi ni mama ang magkasama dahil iniwan kami ng aking ama. Hindi ko man lang nakita ito dahil tinalikuran na niya ang kanyang obligasyon sa amin ni mama. Sa madaling salita, broken family kami. Ngunit kahit ganun, ay masaya pa rin ako dahil hindi ako pinabayaan ni mama. Saka ako rin kasi yung kauna-anahang apo nila lolo at lola. Kaya medyo spoiled ako kila lolo. Ang bahay nila lolo ay malapit lang sa kalsada, pero malayo ito sa sentro. Sa bahay nila lolo ay may mga malalakihang mangga, naglalakihang puno. May mga tanim ding gulay sa paligid ng bahay. May mga kapitbahay din kami, ngunit magkakalayo. Mayroong malaki ang distansya ng mga bahay doon. Isang araw nun, patapos na ang aming klase. Nagle-leksyon nun yung teacher ko sa huling subject at tungkol sa gardening. Dahil sa likod ng aming eskwelahan, may mga garden kami dun na kami nagtatanim. At meron din dong isang puno ng kalamansi. At nang sumapit ng 5:00, ay uwian na. Inaya na ako ng mga kaklase ko na sabay-sabay na daw kaming umuwi. Total, madadaanan naman daw nila yung bahay namin. Ngumiti lamang ako, ngunit sinabihan ko na silang mauna na dahil kukuha pa ako ng kalamansi para gamitin nila lolo. Wala pa kasing bunga yung tanim nila lolo at nanghihingi pa kami sa kapitbahay. Kaya naisipan ko na doon na lang muna manguha sa likod ng paaralan. Dahil yung puno doon ay hitik sa bunga. At malaki-laki na rin yung puno doon. Hindi na ako nagsayang ng oras pa nung hapon na yun. Agad akong umakyat sa puno ng kalamansi at nanguha. Medyo marami-rami na rin ang naipon kong kalamansi sa bulsa nang may makita akong batang paslit na dumaan. At may dala-dala itong bag na may kabigatan. Una kong napansin sa bata ay marumi ang damit nito at nakapaalang din. Dahil doon ay nakaramdam ako ng awa sa bata. Lalo nung tumingala ito habang nasa taas ako ng puno.
Parang nakita ko ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya dali-dali akong bumaba sa puno at nilapitan ko yung bata. Nasa tingin ko mas matanda pa ako ng mga 2 taon lamang. Nang nakalapit na ako sa kanya, ay agad kong tinanong kung nasaan ang bahay nila. Gusto ko kasing matulungan yung bata. Kaya sinabihan ko siya na tutulungan ko siyang buhatin yung dala-dala niyang bag. Nang marinig ng bata yun, ngumiti naman ito sa akin. Kasabay nun pagkita ako sa kanyang sungki-sungking ngipin. Pinabuhat niya sa akin yung bag niyang dala. At tama nga ako. May kabigatan nga ang bag niyang dala. Kaya ako na yung nagdala nun. Habang naglalakad kami, ay tinanong ko siya kung saan banda ang bahay nila. Meron siyang itinuro dun. Dun sa may kakahuyan sa likod ng aming paaralan. Nang tingnan ko ito muli, ay meron nga parang maliit na daan patungo ron. Halos hindi ako makapaniwala nun na dun siya nakatira sa likod ng kakahuyan dahil may mga kwento-kwento akong naririnig na dun sa banda dun ay may nakatirang aswang, lalo na dun sa bandang kakahuyan. Ngunit binaliwala ko lamang yun. Ay nagsimula na kaming maglakad patungo dun sa daan na yun. Nang biglang may tumawag sa akin. Nang lingunin ko, ay nakita ko ang isa sa aking mga kaklase. At tinanong nito kung saan daw kami pupunta. Kaya sinagot ko siya na ihahatid ko lang ang bata sa kanilang bahay dahil mabigat yung dala nitong bag. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pero bigla na lang namutla yung kaklase ko. Para bang takot na takot. Kaya sinabihan ko na lang siya na mauna nang umuwi. Dahil uuwi rin naman ako matapos kong maihatid yung bata. Sa pangalawang pagkakataon ay inaya niya ako ulit na umuwi na. At huwag ko na lang daw ihatid yung bata. Ngunit mas nanaig yung awa ko sa bata. At isa pa, mabigat nga yung dala nito. Kaya sinabi ko na ihahatid ko lang naman yung bata pero uwi din ako. Kaya matapos yun ay hindi ko na lang pinansin yung kaklase ko. At ipinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad hanggang sa mapansin kong palayo na kami. Hanggang sa namalayan ko lang na nasa bukana na kami ng kakahuyan. Ito yung kakahuyan na kinakatakutan ng lahat. Dahil marami daw nakikita rito na hindi pangkaraniwan. Pero naisip ko rin ng mga oras na yun na kung mayroong ang ganun dun o may mga aswang dito, di sana dapat walang nakatirang bata dito. Maya-maya pa biglang nagsalita yung bata. At sinabi nitong 2 lang daw silang nakatira sa maliit na kubo. At yung kubo nila ay matatagpuan sa paanan ng burol. Makikita daw yun pagkalabas daw namin sa kakahuyan. Naroroon daw ang kanilang kubo. Naikwento pa ng bata na kasama lang daw niya ang kanyang lola na may edad na rin. Kaya siya yung madalas na uutusan ng kanyang lola. Kadalasan, siya yung namamalimos sa kalsada o di kaya sa palengke. Doon ko nalaman na kaya pala marumi ang suot ng bata at kaya pala nakapaalang ito. Dahil namamalimos pala siya para mabuhay. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng awa sa bata nang malaman ko ang kanilang sitwasyon. Kahit mahirap lang din kami,
kahit kailan hindi ko naman dinanas ang manlimos. Nalaman ko pa sa kanyang kwento na matagal lang sumakabilang buhay ang kanyang mga magulang. Ayon daw sa lola niya, bata pa lang daw siya nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil nagkasakit ng mga to. At kahit ganun, ay maswerte pa rin daw siya dahil pinalaki siya ng kanyang lola. Nahirap lang daw ang buhay nila. At minsan daw, 2 beses o 1 beses lang sila nakakakain sa isang araw ng kanin. May mga tanim naman daw silang kamote at gulay sa kanilang bakuran. Kaya kahit papano ay may nakakain sila. Ngunit ang pinakadahilan kung bakit siya nanlilimos ay hindi dahil sa pagkain, kundi dahil may sakit daw ang kanyang lola at gusto niya itong mabilhan ng gamot. Noong mga panahon na yun, ay hindi ko na malaya na parang naiiyak na ako sa kwento ng bata. Parang biglang bumigat ang dibdib ko sa naririnig ko. Masyado akong nahabag sa kwento ng bata. Agad kong dinukot ang natira kong baong pera mula sa aking bulsa at ibinigay ko ito sa kanya. Pagbigay ko ay nagtatatalo naman ito sa tuwa at nagpasalamat. Bagamat barya lang ang binigay ko, ay tuwang-tuwa ang bata. Habang nagkikwentuhan kami ay hindi ko na napansin na nakalabas na pala kami sa kakahuyan. At kagaya ng sinabi niya kanina, nakita ko nga sa may unahan ang nag-iisang maliit na kubo sa paanan ng burol. Noong mga sandaling yun ay sinabihan ko na yung bata na bilisan na namin ang aming lakad dahil hapon na at uuwi pa ako sa bahay namin. Tanaw ko na ang kanilang kubo. Maliit lamang ito at kapansin-pansin ang pagiging simple lang ng pamumuhay nila. Pagdating namin sa kubo nila ay nakita ko agad ang kanyang lola. Nakahiga ito sa banig. Sabi ng bata ay ilang araw na raw itong may sakit at nakaratay lang sa banig. Kaya hindi ko maiwasan na tingnan ang kanyang lola. Habang pinagmamasdan ko yung matandang babae, ay medyo kinalabutan ako dahil medyo buhag-hag kasi ang kulot na itong buhok. Ang payat din nito at parang konting galaw lang ay mababalian na ito ng buto. Malalim din ang mga mata nito at nangingitim ang gilid. Habang pinagmamasdan ko ang mata ng kanyang lola, ay bigla itong tumingin sa akin. Kaya sa hindi ko sinasadya ay nagkatinginan kami. Biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Bigla akong nakaramdam ng takot. Parang may kakaibang takot ang lumukob sa akin. Dahil ang talim ng tingin ng lola ng bata na yun. Nakatitig lang ito sa akin. Maya-maya lang ay bigla naman itong ngumiti. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng takot dahil dun. Nang bigla na lamang akong nakaramdam ng kalabit. Kinalabit pala ako ng bata at parang nabalik ako sa aking wisyo. Hindi ko na namalayan na kung ilang minuto na akong nakatulala nun. Kaya pinilit ko na lang baliwalain ang titig na yun ng lola ng bata. Nang mapatingin ako sa labas ng kubo, ay madilim na. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Pakiramdam ko ay ilang minuto pa lamang ang inilalagi ko sa bahay na yun. Ngunit napakadilim na ng paligid.
Parang ilang oras na ang lumipas. Dahil dun ay agad akong nagpaalam sa kanila na uuwi na ako sa amin. Dahil sigurado akong nag-aalala ng lolo at lola ko sa bahay namin. Ngunit pinigilan naman ako ng bata at sinabing kumain muna raw ako ng kamote para hindi ako gutumin sa aking pag-uwi. Inabutan ako ng isang kamote ng bata. Kinuha ko naman yun. Nagpasalamat muna bago tuluyang nagpaalam. Pagkalabas ko sa maliit na kubo ay mabilis na akong tumakbo patungo sa kakahuyan kung saan kami dumaan. At dahil sa kakatakbo ay nakaramdam na ako ng gutom. Kaya kinain ko na rin yung kamuting ibinigay sa akin. Malapit ko nang maubos yung kamote nang bigla akong makaramdam ng pagkahilo. Pakiramdam ko'y umiikot ang aking paligid hanggang sa natumba na ako sa damuhan at hindi ko na namalayan kung ano ang nangyari. Sa aking muling paggising ay naramdaman kong nakahiga ako sa matigas na higaan. Parang isang papag. Nang kapain ko ito at tingnan ko ang paligid, ay dun ko napansin na nasa loob ako ng isang kubo. Ang kubo na yun ay mayroong nakasinding gasera. Hindi ko matandaan kung paano ako napunta sa kubo dahil ang huling naaalala ko ay bigla akong nahilo matapos kong kainin yung kamote. Habang nakahiga ay pinapagala ko ang aking paningin sa paligid nang may biglang nagsalita sa aking ulunan. Kaya kinagulat ko yun. Agad akong tumayo at dun ko pa lamang napansin na nakagapos ang mga kamay at paa ko. Maya-maya pa'y may lumapit sa akin. Yung nagsalita ay lumapit sa akin dahan-dahan at dun ko nakita ang matandang babae ito. Siya yung lola ng bata kanina. Siya yung matalim na makatingin sa akin kanina. Hindi ako maaaring magkamali nun. Nasa kubo ako nung batang tinulungan ko kanina at ng lola niya. Siya yung nasa harapan ko. Nang mapansin kong merong hawak ang lola ng bata. Meron itong hawak sa kanyang kamay. At nang aking mapagtanto, ay isa itong palakol na ginagamit sa pangsibak ng kahoy. At ibang-ibang kilos ng matandang babae kumpara kanina. Tila wala itong sakit. Ngunit kakaibang galaw nito. Kaya parang hindi totoong may sakit ito. Nang maya-maya pa, ay biglang sumulpot ang bata sa tabi ng matanda. At nagsalita na, sa wakas daw ay makakakain na naman sila ng sariwang laman ng tao. Kaya labis akong natakot sa aking narinig. Dahil dun ay napahugulgol na lamang ako sa sobrang takot. Bigla akong naalala sina lolo at lola. At naisip kong hindi na nila ako makikita pa. Hindi na nila ako makikita dahil sa aking sinapit. Naisip ko rin nun si mama. Kaya lalo akong nakaramdam ng matinding takot at awa sa sarili. Kaya lalo akong napaiyak. Sa isip-isip ko akala ko'y mabait sila. Pero nagkamali ako.
Labis-labis ang pagsisisi ko nun. At dun ko pa lamang naalala ang sinabi ng kaklase ko. Kung bakit kasi hindi ako nakinig sa sinabi ng kaklase ko na huwag akong magtungo sa kakahuyan. Kaya sa abot ng aking makakaya ay nagmakaawa ako nun sa kanila. Pero tinatawanan lang nila ako. Mas lalo akong naglulupasay at nagsisisigaw. Ang dahan-dahang ilapit ng matanda sa aking niliig ang palakol. Sinigawan ako ng bata na kapag daw hindi ako tumigil sa kasisigaw ay mapapadali lalo ang buhay ko. Gustuhin ko mang sumigaw ulit pero parang wala nang boses na lumalabas pa sa aking bibig dahil sa takot. Patuloy lang sa pagdaloy ang aking mga luha. At panay ang tawag ko kina lolo't lola. Ipinikit ko na lamang nun nang mariin ang aking mga mata. Nang makita kong itinaas na ng matanda ang kanyang palakol na tila naghahanda na. Nagpupumiglas pa ako pero mas lalo lang humigpit ang lubid na itinali sa aking mga kamay. Nung mga sandaling yun ay parang tinanggap ko na lang na yun ang katapusan ko. Hindi na ako kumilos pa dahil na rin sa pagod at takot. At hinintay ko na lamang na may lumapat sa aking liig na palakol. Nakapikit na lamang ako dahil ayokong makita ang paglapat ng palakol na yun sa aking liig. Maya-maya pa ay may narinig akong sigawan ng mga tao sa labas ng kubo. Kaya agad akong napadilat. Nakakita ako ng parang mga ilaw sa labas ng kubo. Ilang sandali pa ay parang nakilala ko ang boses ng mga yun. Parang ang ilan doon ay boses nila lolo at lola. Agad ako nagpupumiglas at nagsisigaw nun sa loob ng kubo. Ilang sandali pa ay giniba ng mga taong dingding ng kubo. Madali lang nila itong nasira dahil luma na ang mga to at gawa sa amakan ang kanilang dingding. Nang muli kong tingnan ang kinatatayuan ng matanda at ng bata, ay wala na ang mga ito. Hindi ko na makita ang dalawa sa loob. Kaya mas lalo pa akong napahagulgol nang makita ko sina lolo at lola na nagmamadaling tanggalin ang lubid sa aking kamay at paa. Nang matanggal ang mga to ay agad ko silang niyakap at nagpasalamat dahil nailigtas ako. Inalalayan pa nila akong makalabas ng kubo kasama ang mga kapitbahay namin at hinahanap nila ang matandang babae pero hindi na nila ito nakita pa. Gamit ang kanilang daladalang sulok ay napagpasyahan nilang sunugin na ang kubo. Habang papauwi na kami ay ikinuwento sa akin ni lolo na pumunta raw yung isa kong kaklase sa bahay at sinabi ang tungkol sa pagtulong ko sa bata na nakatira sa paanan ng burol. At nang malaman daw yun ni lolo ay agad daw silang humingi ng tulong at agad nagtipon-tipon ang aming mga kapitbahay upang ako'y iligtas sa kamay ng mga aswang. Noong mga panahon yun, doon ko pa lamang naalaman na aswang pala ang maglola. Mabuti na lang daw at hindi sila nahuli ng dating.
Hindi raw alam ni Lolo kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling may mangyari sa akin masama. Ngayon ay 32 anyos na ako at kasalukuyan nang nakatira sa Makati. Ang pangyayaring yun ay nagsilbing aral sa akin na huwag ka agad-agad magtiwala kahit kanino, kahit pa sa batang paslit lang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out na happy birthday kay Olivia Norin Elise Dangkalan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji Cayetano. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Boss Malvin Esquera. Shoutout po sa inyo, boss. Nais lamang po nating i-shoutout si Ma'am Rosalie Sardido, ang paraluman at ang nililiyag ni Boss James Clian. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang isa sa ating magiting na tagapakinig, si Chloe Flores. Shoutout sa iyo. Kamusta ka dyan? At sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Shoutout sa iyo at maraming salamat sa iyong pakikinig. Regards na rin sa iyong parents. Shoutout sa iyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglea. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonsky Gibe dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshing 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Briel, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Barangay Banban, Pequino, Kalinog, Iloilo.
Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa aking kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Ngay Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss.
Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo. Tapos Liay Estoque. Shoutout. Tapos Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olaivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M's Luck, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time.
kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button pati din notification. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.